At ayan, alamin naman natin ang mga kaganapan sa mundo ng international sports scene sa report ni si May Kate Ostia. Sa tennis, patuloy na ginugulat ni Novak Djokovic yung mundo ng tennis matapos makapagtala ng panibagong kasaysayan bilang oldest champion sa ATP Tour sa edad na 38. Tinalo ni Serbian tennis star sa isang mainit na laban si Italian player Lorenzo Musetti, kung saan nagwagi si Djokovic sa score na 4-6, 6-3, 7-5 upang masukit ang Hellenic Championship at ang kanyang ika-101 na ATP title. Bagaman natalo sa unang set, matagumpay na nakabawi si Djokovic sa sumunod na mga set. Ipinakita niya ang kanyang husay at katatagan sa isang nakakamanghang drop shot habang nakasplit sa harap ng net. Sa tagumpay na ito, lalong lumapit si Djokovic sa record ni Roger Federer na may 103 ATP titles, habang nananatiling nasa top place si Jimmy Connors na may 109. Sunod namang paghahandaan ng world number 4 ang ATP Finals sa Turin, kung saan kasama niya sa grupo sina Carlos Alcaraz, Taylor Fritz at Alex de Minaur. Sa balitang basketball naman, isang comeback win ang nakuha ng Houston Rockets sa kanilang duelo kontra sa Eastern Conference powerhouse na Milwaukee Bucks sa pagpapatuloy ng NBA regular season nitong Lunes. Sa unang yugto ng laban, nagparamdam agad si superstar forward Kevin Durant nang magpaulan ito ng sunod-sunod na contested shots sa labas at loob ng 3-point area. Sa panig naman ng Bucks, hindi nagpahuli si Greek freak Giannis Antetokounmpo nang pagharian nito ang shaded area. Sa second quarter, bahagyang natapyasan ng Rockets ang double-digit advantage ng Milwaukee matapos makuha ang momentum. Pagdating ng second half, patuloy pa rin ang magandang laro ng Greek superstar kung saan wala naging panama ang Rockets defense sa lakas nito. Ngunit pagdating ng fourth quarter, nag-iba ang ihip ng hangin nang unti-unting tapyasan ng Houston ng Milwaukee lead sa pamamagitan ng team basketball unselfish plays at clutch gene ni Durant na tinapos ang laro na may 31 points, 7 assists at 3 rebounds. Kinulang naman ang game-high 37 points ni Giannis na sinamahan pa niya ng 8 rebounds, 3 assists at 1 block. Samantala, sunod na makakatapat ng Houston ang Washington Wizards sa darating na Huwebes. At sa basketball pa rin, pumanaw na ang NBA legend at Hall of Famer na si Leonard Wilkins o mas kilala bilang Lenny nito lamang linggo. Ayon sa pamilya nito, kasama nila hanggang sa huling sandali ng buhay nito ang basketball legend, kung saan pinili nilang hindi muna sabihin ang sanhi ng pagkamatay nito. Kilala bilang Godfather of Seattle Basketball, si Wilkins ang isa sa 5 basketball personalities na nakapasok sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame bilang player noong 1989 at bilang coach naman noong 1998. Naglaro si Wilkins sa liga sa loob ng 15 taon kung saan 9 na beses siyang pinangalanan bilang All-Star, assist leader ng 2 beses at pinangunahan ng Seattle Supersonics sa kanilang 1979 NBA Finals run. Keith Austria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.